Gerald Bautista. Ayan, good evening. Ayan, halatang gulit na sila talaga. Alright, pwede mo tingnan mo ba yung nasa kanan mo? Tingnan mo sa kanya, friend? Ready ka na ba? Ayan, baka na bang ready? Baka ba? Yes! Okay, okay. So ngayong gabing ito, pag-uusapan natin is yung mga points on how we can elevate our business. Okay? Kasi most of the time, we've seen na meron tayong mga neopreneurs na nag-sign up, pero hindi nila alam yung issue na gagawin nila. Nag-start sila. Tama po ba? So ngayon, bibigyan ko po kayo ng mga points, details, kung paano po natin simulan itong negosyong to on your first 30 days. Ayan. Okay lang po ba yun? Okay lang? Yes. Kaya makinig po tayong mabuti at kumbaga, kung meron kayong notes dyan, isulat po ninyo. Alam nyo guys, ang nakakatuwa naman sa negosyo natin, ito po ay simple lang. Sabi mo nga simple. Simple! Kaya huwag natin gagawing komplikado. Nakakuha po ba? Minsan, kaya nagdunong ang komplikado lang ang ating negosyo dahil tayo mismo, sarili natin, madalas lang tayong nag-overthink. Kasi mga overthink. May mga bagay, okay, na iniisip natin, na yun yung nagpapapigil sa atin, kaka-analyze, therefore, napaparalyze ang activity natin, kaya hindi tayo nakapag-execute. Pero ang totoo, ang dali lang naman talaga. Nakakuha po ba yun? Yes. Nakakuha? So this is the portion of our centering na kung saan meron tayong mga discussions, meron din tayong ilang portion ng ating centering na merong question and answer. Okay? So ngayon, i-detalye ko po sa inyo ano yung mga kailangan nating magawa dito sa negosyong ito para tayo po ay guided. Okay lang po ba? Yes. Okay, so kung ready ka na, sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Hindi ka na, Jim. Okay, bawal matulog ha. Pag natulog, pakipatukan po. Ready na. Huwag babatukan. Okay, simulan na natin. Alam mo ba, na dito sa negosyo natin, kapag tayo nag-i-start, importante na tayo ay connected sa ating support group. Sino rito yung alam yung support group kung kailan siya konektado? Taas kami. Yan. Pag sinabing support group, yan yung nangulit sa'yo pumunta dito. Ayan. Kilala niyo ba kung sino yung nangulit sa inyo pumunta dito? Yes! Ayaw mo naman pumunta, pero pinapunta ka. Yes. Tama? Ngayon, most of the time, tayo kasi, parang binabaliwala natin yun. Parang, ay, nako, pinupulit na ako ito mga to. Next week, hindi na ako pupunta. Tama? Na problema, karamihan sa atin, dahil ang baba ng puhunan, ano, sometimes, yung commitment natin sa business, ganun din. Mababa din. Nakakuha po ba? Yes. Kaya sometimes we suggest, kung ang issue natin ay yung commitment level, bakit di mo subukan kumuha ng mas mataas na package para kahit papano, mas committed ka? Tama mo ba? Ayun yun. So ngayon, ang maganda naman sa support group, okay, dito, ini-establish natin yung basic skill set mo dito sa negosyo natin. Para mas mabilis ang pinaka-paborito natin lahat. Ano mas mabilis? Yung ROI. Sino dito gusto mag-ROI isang buwan lang? Bawi ka na. Siyempre ako. Siyempre, wala na. Sinong gusto 1 week, bawi ka na? Posible yun. Posible. Pero, siyempre, depende naman yan sa oras, effort na binibigay ng isang tao. Tama po ba? Siyempre, dagdag mo na rin yung mga tamang gagawin niya. Kasi mayroong mga neopreneurs na mapapansin mo, ginagawa naman yung business part-time, 3 hours, 4 hours a day, pero medyo hindi lang medyo fit yung ginagawa nila. Hindi siya effective. Kaya, ang bagal ng ROI. Nakakuha po ba? Ayan. Ngayon, ang support group, okay, importante na tayo ay connected sa kanila dahil nandyan din po ang flow ng information. So, yung mga information. May mga bagay ka na tatanungin on that day, alright? Na pwede mong itanong kagad sa support group mo para smooth ang business nyo. Tandaan po natin, lahat ng neopreneur na nag-start, lahat yan pantay-pantay. Alright? Pero, doon na nagkakaroon ng lamang at hindi lamang pagdating kung sino yung may alam. Oo nga. Nakakuha po ba? So, halimbawa, sino po rito marunong na mag-demo? Sino po rito marunong na mag-enroll na service provider? O, di ba? Kita nyo? So, ibig sabihin, pag ikaw na one-shot ka sa field, I mean, merong isang prospect, either service provider, or pwedeng neopreneur, alright? On that day, or on that moment, you can sign up someone gamit yung app mo.
Di ba, pwede kang mag-sign up ng service provider, tatawagan siya, tama? Set siya na schedule. Pag hindi natin alam yung flow, paano nagsa-sign up, tayo ang nawawala. Tama po ba? Alam nyo, nakakatuwa lang sa negosyo natin. Ang maganda lang dito, kahit medyo may ganun tayo, tandaan lang natin dito, nakakatuwa lang din po dito, wala ka naman binabayarang pwesto, tao, kuryente, di ba? Kaya somehow, parang, hindi naman akong binabayaran ng OPEX dito, kaya okay lang, kahit medyo bagalan ko. Tama? Yung kasi nangyari, pero imaginein mo, kung meron kang binabayaran ng operating expenses, hindi mo alam araw-araw lalabas ka, may kakausapin din. Baka right now, kung 14 days ka ng neopreneur, kung alam mo may binabayaran ka monthly, siguro baka 200 na service provider mo. Tama ba? Yes. Pero dahil wala kang binabayaran monthly, di ba? Dahil nga tech business to, okay lang na mag-slow down. Pero totoo, nasa iyo pa rin. Kung i-take nyo yun as advantage or i-take nyo yun as hindi. Tama po ba? Yes. Kaya ngayon, ang support group, kapag ikay connected, nabibigyan ka ngayon ng mga discount kung paano magagawin ang negosyo mo na maayos. Nakakuha po ba? Ibig sabihin, ikaw na bagong neopreneur ngayon, huwag na huwag kang makakalimot sa iyong support group. Nakakuha po ba? Nakakuha po? Yes. Huwag mong antayin na yung support group pa, yung magpa-follow up sa'yo. Uy, sir, kamusta na? Sir, ilan na yung service provider mo sa area na yan? May mga tanong ka ba? May mga problema ba yung service provider mo? May kulang ba sa IT? Sa ganito? Sa ganito? Tama? Ikaw mag-follow up, imbis na ikaw yung ipa-follow up. Nakakuha po ba? Alam niyo po, may one word po dyan na tawag commitment. May mga commitment. Commitment. Ayan, committed ka ba? Kasi magkaiba yung nag-sign up lang sa committed na nag-sign up. Tama po? Yes. So okay lang po ba sabihan sa katabi natin, friend? Friend. Huwag mong antayin na mag-follow up sa'yo. Sa'yo. Ikaw ang mag-follow up. Nakakuha po. Mas maganda yon para yung mentor mo, siya ang busy. Tama po ba? Nakakuha niyo po? Yes. Alright, so next. At tandaan po natin, kinaliit natin yung support group na yan para magkaroon tayo ng channel of supports. Bukod sa kumpanya, alright, bukod po sa atin, meron pa tayong mga mini support group na organization din po ng mga neopreneurs. Nakakuha niyo po ba yun? Yes. Parang concept po ito ng tulungan. Nakakuha niyo po? Ayan, parang kaya niyo ng tulungan. Okay lang po ba? Yes. Ayan. Okay, so next. Learning is a continuous effort. Alam niyo po mga kaibigan, syempre umatid kayo ngayon dito, inaabot tayo minsan ng 11, di ba? Isa naman, maaga natapos, pero most of us, ma-attend lang parang sa isang buwan isa. Tama po ba? Hindi natin alam na yung salitang learn, alam mo ba na kahit pagtanggalin mo yung L-earn na yun, learning, a-attend ka ng attend, ang dami mong natutunan, mamaya earning ka na. Eh ang problema, dahil hindi tayo natututo, kundi lang yung mga nakukuha nating information, at the same time yung commitment level natin bumababa kasi hindi tayo nagpapakita, kaya hindi tayo kumita. Ayan, nakakuha po. So anong lesson po dyan? Para kumita, magpa-kita. Ayan, nakakuha po. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, sabi mo sa kanya, friend. Magpapakita ka ba? Magpapakita ka ba? Kasi ang hirap magturo ng taong wala. Tama po. Yes. Tama. Kahit ulit-ulitin natin yung Q&A dito every Monday, okay, kung ikaw ay aatin isang beses lang, sayang yung effort ng kumpanya para maturuan ka, sayang din yung pera. Nakakuha po? Yes. Ngayon guys, bakit ko sinasabing continuous effort? Hindi ibig sabihin, umatid ka na ngayon, bukas magaling ka na. Tandaan natin to. Every day na ginagawa mo yung business, alright, dumadami ang mga tanong. Palalim ng palalim ang mga tanong. Kung dati, kagaya niya, may mga simpleng tanong, paano pagka ganito ilalagay? Paano pagka ganito ilalagay? Pwede mo yun? Hanggang mamaya, ang tinatanong na sa'yo, mga, ano yung level ng security ng app nyo? Medyo tech na, kasi mga nakakausap mo, mga ID na. Pero gusto, tama? Iba-ibang tao, iba-ibang industriya, iba-iba ng tanong. Tama po ba? Yun nga lang, yung mga tanong na yan ay na-encounter mo if you are doing the business on a everyday basis. Pag kami nagtatanong at may tanong, ibig sabihin may nangyayari. Kasi may interesado. Pero wala nagtatanong sa negosyo, ibig sabihin walang
Nangyari. Kasi wala kang kinakausap. Kasi hindi ka rin nagpa-kita. Tama po ba? Kaya sa dulo, hindi ka Kumita. kumita. Tapos sisihin mo yung taong namulit sa'yo. Kasalanan mo to, hindi naman ako kumita dyan. Bakit? Nagpakita ka ba? Tama? Yes. Nakuha po ba natin? Yes. May effort po. Hindi ko po sinasabi na ang pera ninyo rito pag nagsakat kayo mag-i-interest. Wala, may kilala ko ba sa inyo gano'n? Wala, ito po ay negosyo. Tama po ba? Tama. Dahil negosyo, lahat ng negosyo, may effort, may oras, may binibigay po na atensyon. Tama po ba? At hayaan niyo po kami na habang nagbibigay kayo ng effort, atensyon ninyo, oras ninyo, commitment ninyo, napapagod kayo, nagugutom kayo, napupuyat kayo, hayaan niyo kami na turuan kayo. Tama po ba? At hindi masayang yun. Ngayon, ang ibig sabihin po niyan is, kung meron tayong mga activity, ladies and gentlemen, dapat po, present po kayo. Nakuha? Yes. Kasi maniwala man mo kayo sa hindi, kung nagustuhan mo yung presentation na talagang kikita ng pera. Alright? Talaga na makikita ng pera. Pero kailangan, ikaw mismo, present. Ayan, nagigets? Yes. Kaya kagaya po nito, ayan, ang continuous learning is the minimum requirement for ano daw? For any Field. field. Ibig sabihin, kahit dito sa field ng technology, malipat ka ng ibang field. Napunta ka sa mining. Layo, di ba? Nag-uumay ka ng mga kung ano. Continuous learning pa rin. May pinag-aaralan pa rin. May natututunan pa rin. Tama po ba? Yes. Ito po ay isang value na kung saan, kahit sa ang industriya ka mapunta, dapat dala-dala mo. Kasi kung alam mo ay hanggang dun lang sa natutunan mo at hindi po yan nag-grow, hanggang dun lang din ang level ng income na pwedeng dumating sa inyo. O imagine natin to, umaten ka ng Monday. The following days, hindi ka lang pupunta, hindi, kaya ko rin, alam ko na, pakinggan ko na lahat, feeling ko, di ba? Ang problema doon, ginagawa mo siya araw-araw, parami mga tanong, magugulat ka, parang ang hirap. Parang hirap gawin. Ang problema kasi, binuhat mo mag-isa. And this business is not created to be that way. Nakakuha niyo po. Yes. This business is created na bumatin po natin sama-sama. Kaya nga po kami nagpa-franchise ng Neopreneur. Kasi gusto namin may kasama kami. Nakakuha po ba? So kung kami, naggumawa ng technology, alam namin na kailangan namin ng kasama, eh paano yung Neopreneur na nandun na wala dito, nag-iisip na kaya niyang buhatin mag-isa? Tama po ba? Tama! Paano magulo? Tama po ba? So ibig sabihin, magpakita ka, natututo ka, pag natututo ka, susunod ng malaking tataan. Nakakuha po ba natin yan? Kaya ibigay ang commitment. Nakakuha po ba? Alright. So on the next slides, magkakaroon po tayo dito ng exercise. Alright. So ang plano po kasi natin dito is yung mga neopreneurs natin, dahan-dahan, mabigyan po natin ang tinatawag natin na advanced training, hindi lang sa tech, kundi sa sales and marketing. Bakit? Pinasok of technology. Bakit sales and marketing yan? Tandaan po natin to, ano? Bukod po sa web development na ang gumagawa ay mga developer, ito pong portion na to na activity po natin, natural may kinalaman sa marketing. Tama po ba? Tama? Yes. Aware po ba tayo? Yes. Marketing na usapan? Ha? O ngayon, dahil may marketing na usapan, ang tanong, sino po rito ang gusto o may experience sa sales and marketing? Taas kamay. Yan, pero ilan. Pero majority, wala. Which is, gano'n naman talaga ang mga first-timer. Kaya nga ang mga tao nagpa-franchise, alright? Dahil ayaw na nilang gumawa ng sarili nilang system, mag-trial and error, i-adapt ko na lang yung system na yan, gamit yung magandang brand na yan, pwede na ako kumita ng pera. Tama po ba? Yes. Tama! So, walang pinagkaiba dito. Ibig sabihin, paano ka namin matatrain, alright, na mas madami pang iba-ibang series, kung paiba-iba din ang mga paiba-iba ng mukha yung nakikita natin. Tama po ba? So, ibig sabihin, alright, yung ating learning, kailangan natin ituloy. E paano, press, kung umabot na ng 10 years, natututo pa rin ako. Ayaw mo nun? Bakit? Kasi, kahit 10 years na, ang dami pa rin natutunan, malamang ang level mo nun, sa abroad ka na nakikipag-usap. Tama? Kumikita kayo ng malaki. Tama po ba? Ang mga ini-enroll mo lang, mga service provider doon sa labas ng bansa. Kasi, when you stop learning, you stop growing.
And when you stop growing, you're dying. Tama po ba? Tama. Kaya kapag ikaw ay natututo, nag-grow ka. Nag-grow ka kahit anong taon mo lang. Basta natututo ka, dapat buhay ka ng buhay. Nakakuha mo ba natin yan? Ayan, parang gutok na po talaga kayo. Huwag na po kayo galang nakapit ng natin. Mabilis lang naman to. Alright, next. Ano nga ba ang basic skill ng isang entrepreneur na kailangan bago ka umalis dito